to kalipay. Amen? And then, salamat po sa special number, I choose to be a Christian. Yes, Kristohanon, it's a matter of choice. Tagaan tas Ginoo liberty. Gitagaan tas Ginoo kung sa yung klaseng ang gusto nimong after kan sa dihang wa ka gi pareha bitaw sa kana bitawng bakang gi pangilungan. Wa kanang pangilong nga birahon jud ka sa Ginoo, dire jud ka. Wala gitagaan tag freedom sa Dios. Pero moingon ka nga mopili ka sa dihang mopili ka sa imo mubarog isip Kristohanon, naapoy giandam ang Dios nimo. Nga naman nga dili sa desisyon nimong gihimo ba? Dili po nakawang pod. And kung ingon kag yes, contentment, kung ingon kag kalipay, naadira sa pagpili nimo sa nga mahimo kang Kristohanon. Amen. So salamat sa iyong prayers. Tingala mo nga ako'y nibarog dire. Yes, kay gikan mig Cebu, kami ni Pastor JK, ni-attend me sa burial sa among uncle, iso ni Pastor Chris, si Pastor Nap, Pastor Nap Pontillas, pastor sa Conservative Bible Baptist Church sa Cebu. Last Friday, same sila og sakit ni Daddy. Heart attack. Og pareha pod mi samtang naabot mi dito sa airport, isugat mi sa vehicle dito sa kuan day na si Brother Buyet kuyog namo. Pareha pod silang Daddy pod nga pwede idalag hospital pero nipili nga naras balay. Nga si Brother Buyet nga first time gusto niya nga si Pastor na nagpahilot niya. So ito pa, gikan pag alas 9, galain na jud iyang pamati. Lain na jud, gihilot jud siya na, pulig hilot. Lahin sa kaya hatang butod man itong permiro niyang giwan gud. No, sige na sila convince nga, Pastor, atutas, kuan Pastor, sa hospital, dalong ka na hospital. Ayun, dili na ko. Pakawairan ako ni. Hilot nila, itabangan naghilot. Sige na sila, silang mind, magusto sila nga, ma-convince na si Pastor Nap nga, muwato dito. Pero wala. Until nga mag-alauna na, marami ito, lain naman yung gipamatin, gitagaan siya nga, kuanan siya nga, mabipihan siya, and dito dayon nga, na, sa kuan ba na, nakuyapan siya. Di na jud siya, wala unresponsive na dayon, and then tuloy-tuloy na dayon. Nga pag-abot sa hospital, gideclare na siya DOA. Nga na ba? So it's same as Pastor Chris, sa ni Daddy nga, kanabi taong, ngayon nga, pwede pa man siguro. Kininumdo ko ang Daddy sa una, atong Quandary 2020 nga, gihunghungan yung mama, gi-convince nga, atuta hospital. Pero knowing nga di siya ganang hospital, gingnan siyang mama po nga, ato ta ni Dr. Intong, ato tang Dr. Tumada. Wala man jud. Dira man jud siya until motoy na itabo. So same kang Pastor Nap. So kana ba nga bitawng awat ta kabalo silang mind. Unsa na ilaha marabi tawag para sa ilaha. Mainon ni aron kapahuay nako. Ana ba? Or gusto sila nga na sila sa field. Ano ba? Sa asa sila gibutang sa Dios, dito sila mamatay. Dito sila magkabsan kinabuhi ba. So, para sa mo, tragic kay, we thought nga, dugay-dugay pa, pero, muman dyan na, mo naman ang adlaw nga gitakna sa Ginoo nga siya kwaon. And, mo to nga, ato na Diyos siyang last Saturday. And then, munang, sila dito, i-pray na to ang Conservative Bible Baptist Church, mga members, kay in shock pa sila karon. Marami tawag, wa sila kabalo sa nanamay, gikuan naman daan, gi-divide naman, nanamay gitugon, pero kanami tawag, sige pa sila gunahon na ba, sa kailang life nila long after, wala na sa Pastor Nap.
So, naginahanlan sila sa prayer, pray ta, back up ta. Karong adlaw, na turnover or kanang transition sa kuan na I think dito sa Kabantan, pabilin dito si Pastor Bear Contillas, eldest nila sa mga igsoon, aron mo I think pag-install sa bagong pastor dito as head pastor. So, i-pray na to. And i-pray po na to si Ma'am Annie o si Ma'am Gigi. Magpadayon sila, padayon ang comfort nila. O si Adric day, Adric. Ginoo, mga padayon o comfort sila ha. Kaya di lalim eh. Di ba? Di lalim. And ang blessing lang yun dito, kanabi tong kung unsa kang makatouch sa life sa ka kuan ba nga for I think it's 30 years, hapit po sila mag 35 years dito nagsugod. Dako pud kayo nahimo ang alagad sa Dios para sa ministry dito. Mga leaders nakaadto ni sila dito. Nakasaksi sila ba nga giunsa ba nga what is mo na ba nga kung sa una bitaw tanawon nimo what is Kabantan? Masa man risgot kag Kabantan, mukatawa na Sir Jerome na, kabalo siya unsay kahimtang sa Kabantan, kabalo siya unsay kinabuhi sa mga tao sa Kabantan. Kung dire na, gubot pa kaya na sa mga gubot, tanang klaseng gubot, tanang klaseng tao na dito, tanang klaseng mga kuan dito. But, naay gigamit sa Dios nga nausab nga, giusab ang rumbo, and then nausab jud nga naa sila'y peace sa dihang naay Conservative Bible Baptist Church nga nagpadayon dito. And salamat sa Dios even gani nga naang may pamilya dito nga kay mga kuan mga lisod kini pamilya ha. Pero salamat sa Ginoo sa dihang kita na dito nagpadayon sila. Kana ka ba nga Lord salamat sa imong pulong Lord ha. Kung sa katinuod na a living testimony ba nga maka-change jud sa life sa tao ba? Bitaw? Then naigamit ni ang alagad niya nga dinha knowing unsa sila pagsugod and then unsa sila karon makita na to bang unsa naka-blessing dako nga blessing sila ha. And then expand pa jud sila sa Hugan. Kanang Hugan mga pila na ka kilometers layo-layo na nanapit sa Konsolasyon na dito nagpadayon lang work mas nakakita man silang maabangan mga mas dako nga meeting place. Pero nagpadayon gyapon nila ilang service napod sa Kabantan and then lahi na po nga service sa Hugan, Konsolasyon. So makita nimo ba nga ang work kana bitawng kung masaligan lang ka ang Ginoo lang jud mo padag kana bitawng muhatag bitaw nimo og mga tao, mahatag nimo mga resources as long as masaligan ka. And then, moto ang life ni Pastor Nap, dako kay nga blessing sa mga tao dito. Munang i-pray pa nato, padayon sila. And then, salamat kayo nga nakapadayon mo diri. Atong Wednesday, padayon gyapon yung service. Friday, padayon gyapon ang activities. So, padayon gyapon ta sa atong upcoming activities. Okay? So, announcement ganina ang note reading sa music sa ato ang choir or ang music department na sila gihikuan nga music workshop karong Friday. Saan nga date karong Friday? Say nga 22. July 22 na ay workshop ang music department, note reading sa mga tanan interesado, mga bata o mga madaggo, as long as interesado ka sa music, anhi mo karong Friday, July 22, or contact lang inyo si Ma'am Shimi o si inyong Ate Clara dira para sa note reading aron ano ba nga hinay-hinay lang makakatunta sa pagbasa og nota. Okay? So, kaya naman, importante na sa music. Amen? So, sa interesado sa music. Okay? So, wapa kaya nakaampo kung sa instrument ka, wapa ka, mo appeal ba ka sa choir or sa dili, anhi karong workshop.
kay makatabang na sa imuhang career as musician. Amen? So, karong Friday ha, July 22, morning mag-start. I think morning siya mag-start. And then, i-pray po na to ang free clinic, upcoming mga free clinic sa Dalama. So, mananghit pa si Doktora, kay ni-suggest siya nga pwede siguro sa Friday, 29, instead of 30. So, mananghit pa min Pastor JK ani, kung unsay final ani. So, i-pray na to na ay free clinic sa Dalama, kanila Pastor Jerry. Okay, so tentative pa ang date, depende pa. And then, ayaw kalimti karong July 31, last Friday sa July, last Sunday sa July, ang Government Officials and Employees Sunday. Amen? Dalata mga bisita. Amen? Aron sila makadungog sa pulong sa Dios. So, natay speaker na si Pastor Leo Tago, sa missionary Leo Tago, na ani siya, pila ka tuig nag-work sa Cambodia. Yani siya diri, usa siya ka dentist by profession, pero nipili siya nga mangalagad sa Dios. Okay, so i-pray na to nga gamiton si Pastor Leo sa pagwali, okay, sa magdala sa mensahe ani sa pulong sa Dios. Okay? It's governments, officials, and employees Sunday. Amen? So karong July 30, atong i-pray na, and then dalatag mga bisita anang mga kaning nga Sunday. Okay? So, salamat kayo. Mo pa na yung mga announcement karon. More announcement siguro anyang hapon. Okay? So, dito maglangan, dirito sa pulong sa Dios. Ablihan nato sa Matthew. Actually, ang nagtungtuon ko ganina, tiwasuno na lang nako ang Matthew sa last kaning Matthew chapter 5 verse 13. Siyang samtang nag-Sunday school, nagsugod ang Sunday school. Tawag kong kuya nga, siya nga, Brad, ikaw sa karong morning di kay di jud makayo Brad, kurugi ko ron. So ako niyang hapon. So instead, saan ko, sige, nakasugod naman kong tuwan ani, mo review lang ko gamay, dayon padayonon na ako, supposedly ang minsay para niyang hapon, so karon na to karong buntag na to. Dayon, kita po na ako, mga dagandaghan po ang wala diri sa mga afternoon, Sunday afternoon, so sort of review lang yapon. Okay? Matthew chapter 5 verse 13. Okay? Ato nundunganon pagbasa, Matthew chapter 5 verse 13, ready read. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Dito sa Ginoo magpanalangin siyang pulong, magamputa. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kay Lord sa mata gustuhan nga nakaroon. Lord, we pray nga ikaw lang jud Lord uban ka nako, sangkap ka nako. Sa pagtuon na mo Lord sa imong pulong, ikaw Lord hatag na mo wisdom sa masabtan na mo Lord sa yano kini imong pulong. Nakaroon kami mupili Lord sa imong gusto Lord nga amo ang paghimuon Lord isip Kristohanon. Salamat kayo nini, salamat sa mga Kristohanon nga naa. We pray Lord nga ikaw lang jud magkontrolar sa tanan. Ikan sa kuryente. We pray me nga magpadayon ni until niyang hapon sa crowd long Lord nga if ever na ay lihok sa mga demonyo Lord pagsamok nagpray me Lord ikaw magabadlong niini anay magtabi na di maminaw nga matag usa Lord nga sa ilang pag-anhi Lord di masayang ang ilang oras Lord kay kundili Lord makapaminaw mi simong pulong sa uban po Lord sa junior department sa ilang pagkat-on po Lord simong pulong nagpray mi imo Lord ang panimbahon karon nga ikaw lang jud ang panalanginan ikaw lang jud Lord malipay Lord na ikalipay Lord nagtan-aw na mo nga nagsimba na kanimo nagtuon sa imong pulong pray po mi sa internet nga ikaw lang jud Lord sa media ikaw lang jud hikap nini
Kapadayon, Lord, aron nagtanaw through live or unya sa pagkuhan sa online, kapadayon sila pa, Lord, sa pagpaminaw. Salamat kayo, Lord. Dalaygon kay ka. Ako giamutan, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? A salt in this decaying world. A salt in this decaying world. Kita nato diri nga a statement ni Jesus Christ ni samtang naa siya sa sermon, na siya Sermon of the Mount nga iyahang gi-challenge matag Kristohanon nga ye are the salt of the earth. Ye are the salt of the earth. Dili ni siya kanang kung kaning nga salt kita tanan kaila ta unsay salt. Dili ta ignorante niini. Ug nakita sa Dios ba nga kaning hulagway nga iyang gihatag nato isip mga Kristohanon pagpa-remind nato mga Kristohanon wa na gilisod gipinakasayon nga kanabi taong pinakagamit nga mandumduman sa mga tao mora yang gigamit aron kita ma-remindan unsa atong angay buhaton isip Kristohanon. Kay moingon ko ganina ba nga wa joy mo believe ko nga naay tao wa kaila unsay asin. Di ba? Di jud ko mo na tao wa kaila sa bata, di kailag asin. So gihatag sa ni Jesus Christ nga example na to nga kinahanglan susama ka sa asin. Aning kalibutana. Kamo mga asin aning kalibutana. Okay? So, makita nato ni Dre, sa Sermon of the Mount, discourse ni Jesus Christ, Dre, makita nato sa New Testament. So, daghan kay makita nato Dre, gikan pa sa verse gikan sa chapter 5, nahuman ni siya until chapter 7, kaning Sermon of the Mount. So, nagsugod ni siya sa Beatitudes, gikan sa chapter 5, verses 3 to 12, kanang Beatitudes, makita nato diri ang karakteristik na siya sa mga Kristohanon. Muna nga poor in spirit, blessed are the poor in spirit, blessed are they that mourn, blessed are the meek, blessed do that hunger and thirst after righteousness, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers. Okay? So makita nato diri nga mga gipang-persecute for righteousness sake. So makita nato diri nga iyahan ang mga characteristic sa mga saints o sa influence sa kalibutan nga nila. And then ang nagsunod after sa chapter 12, diri sa verse 13 na dayon nga siya iyahan gitawag ng similitudes. So iyahan ning sa verse 13 until verse 16 nga gipaparihan niya ang usa ka Kristohanon sa asin og sa suga. So, makita diri nga Jesus speaks about the function of every saint. Okay? So, kani sa verse 13 until verse 16, gusto masabtan ni Jesus Christ nato nga unsay function nato aning isip kita nga mga Kristohanon, kita nga magtotoo ng Kristo, aning kalibutan na. Kinahanglan masabtan nato unsay function nimo? Unsay function nimo as a Christian? Unsay function nimo isip anak sa Dios? Unsay function nimo nga sa diyan ni proclaim ka nga ikaw nahimong kanang son of God? Saved na ka. Kinahanglan masabtan na nato. Even si Christ kung tanawon niyo, it's a red letter. When go red letter is written by Jesus, is quoted by Jesus Christ. Jesus Christ gikan na sa word ni Jesus Christ, sa baba ni Jesus Christ. Gusto niya masabtan ba nga kitang mga Kristohanon, masabtan nato unsay function nato aning kalibutan na. Kay kung di ta kasabot sa tong function aning kalibutan na mo, na wild kita. Dagang Kristohanon karon, yes, igor ang nakasabot nga siya sa luwas. Pero di siya ka-function niya isip luwas. Ano naman, wa man siya kasabot sa iyang kaluwasan, unas tanan. Di ba? O siya kasabot sa imong kaluwasan. Kaya kung kasabot ka unas tanan sa imong kaluwasan, mo function ka, sumala sa gihimo sa Dios nimo. Pero ang nasabtan lang nimo, ay anhilan ta ni simbahan na, at least, ano lang ba,
May na lang na ay kalisod kay nang kasabatan ni mama. Lisod kay nang di ta sweldoan ni ante. Di ta sweldoan ni sir. Di ta sweldoan ni pan. Kinahanglan man yuta pasimbahon ta. Pero adyo ka kasabot sa imong kaluwasan. Kung kanindot ta nato mga Kristohanon nga sa niya kung kasabot lang ka unsa kanindot ang gihimo sa Dios imuha sa imong kinabuhi, dapat ka magpasalamat sa Dios. And then sa diyang nasabtanan nimo unsa imong life before, unsa gihimo sa Dios. Lugni nato kalimtan ba nga kita yes makasasala ta. Kita mga unsa atong sala before, lahi-lahi tag sala, lahi-lahi tag background. Pero ang pinaka-point na pinaka-ubos na to, ang pinaka-kuan na to nga kuan, kita tanan makasasala subangan sa Dios. Pero wala na gikuan sa Ginoo ba nga ikaw makasala na wa kay labot. Kun dili tanan kita tanan pwede ta maluwas. O kana nga kaluwasan gihatag na sa tanan mo tuo niya. Tanan mo salig ni Jesus Christ nga nagpakamatay sa cross, nagpaagas sing hamiling nga dugo para nimo. Ug gibutang nga imong pagsalig dira. Anang panahon na sa diyan ni salig ka, sa diyan gitawag ka ni Jesus Christ. Pasulod nimo sa imong kasing-kasing isipong person man luwas. Nahimo kaniyang anak. Nahimo kaniya nga nabi taong naa kay eternal life. Nabalik ka sa pamilya sa Dios. Wa tan-awa sa Dios unsa na imong kinabuhi. Wa na tan-awa sa Dios unsa na ang imong sala before wala. Kundi gitan-aw ka sa Dios nga righteous ka tungod sa gihimo ni Jesus Christ. Ug inaana dapat masabdan nimo ang imong kaluwasan. And then sa diyang nasabtan na nimo, kinahanglan masabtan pa nimo unsay function nimo. Isip giluwas sa Dios. Amen. Ano man sa iwan ba nga, pwede naman siguro nga sa diyang namatay sa diyang luwas ta, siguro nita ato sa langit. Pat yun ta sa Dios. Aron di nata kasala. O sa may purpose sa Dios, nga ba nga sa ikaw nga wa pa man kapatya. Unsa may kanapa nga purpose ba nga unsa may reason sa Dios nga sa tanang pamilya nimo ikaw giuna pagluwas sa Dios. Sa inyong barangay ra ikaw may una na luwas. Naay purpose ang Ginoo ana. Nga ikaw una nakadawat sa kaluwasan. Pero masabtan nimo unsay function nimo, daan masabtan nimo, "Oy Lord, mo din ni imong gusto nganong ako'y nauna diri. Ako'y nauna sa akong pamilya." Yes, tanaw ni mong testimony sa kinabuhi sa mga puntilya sa akong mga sa angkol. Kana ko ba nga yung mga tao dito nga grabe no. Sa pulo ka mga igsuon, unom ang pastor, duha ang naasawa sa pastor. Walo tanan nga naa sa ministry. And it all started ni Pastor Paul nga ni Pastor Bear. Kung dayon ni Pastor Paul nga nakasabot siya dayon siya ay una ni surrender sa nag full-time Musquilag Bible School. And the rest is history. Ug naunsa na dili lang sa mga puntilyas, padong na po na sa mga Vega. Pamilya sa ilahang mama. Ano ba? Nagsugod na naman, na usa ka tawo nakakasabot siya sa iyahang function. Na usa ka Kristohano kasabot siya nga unsa di ang values iyang kaluwasan and then gi-desire sa Dios nga mo function niya. Mo nang siya nagtarong siya sa iyang Kristohano kinabuhi. Mo nagihatag iyang kinabuhi sa Dios. Eskwela siya ang kinomdo sa testimony ni Pastor Paul ato is the reason nganong niskwela siya Bible school kay gusto lang jud niya nga ang iyang papa masave. Kay kabalo man gud siya nga ayang papa grabe ka kon sa Katoliko. Muna nga gusto siya nga well-informed siya sa Biblia, well-doctrinated siya, and then if ever mo soul winning na siya, kanami ta mo witness na siya sa iyang papa, equip siya. Ug mo din function niya. And then after na padong na siya mga igsuon. Ug sa grasya sa Dios, sila tanan gigamit sa Dios sa ministry. O di lang basta-basta gigamit nga gamit lang. Kana ka ba nga, Lord, tanaw kana bitaw nga
Kita to sa paglubong ni daddy diri, kung sa kadaghan ang kanabit ang na-influence nimo ang kalibutan na mga tao nga nadala nimo kang Kristo kanabit ang nitan-aw sila kay kanabit ang dako ang nahimo ba si Pastor Chris silang life dito pod sa Cebu pod perti pod nga ala bahalag layo kay tong kuan adto jud sila dito. Kay dako, bang nakita nila ba nga dako kay nahimo si Pastor Nap silang kinabuhi. Dako kay naging nabo. Dako kay siya part silang life. Ano man nasabtan ni Pastor Nap kung sa iyang function as Kristohano. Siya may according sa testimony, siya ay pinakadugay na siya, pinakaulay na siya. Kay naman siya sa barko. Nagdawat siya sa itong panahon na mag-monthly siya $1,600. And then nasa business. Kasi diyan nakasabot siya, unas na sa kaluwasan. And nakasabot siya ba, kung sa'y angay ang buhaton niya ba, isip Kristohan, biyaan niya ito ng barko. Biyaan niya yung business. Eskwela siya Bible school. Sa storya pang daddy before, na naiudto dila, nakita niya Pastor Nap, nasa mezzanine, naman ni mezzanine, para bito dila, bito sa katipunan. Na naa siya dito, kaya wa siya paniudto. Wa siya paniudto. Noon yung giduol si daddy, ampo sila. Kana ba nga, naanad ka nga sa imong life, naanad ka nga, nagmoney, magdawat ni mo, siya ay nagpaskwila, siya mga manghot, siya ay nagpaskwila na tanan. Nung balik ka nga, wa kay paniudto. Ano man, niskwila siya Bible school. Gibiyaan na niya ang kuwan sa kanan. Ano man, nakasabot siya sa iyang function niya. Si Kristohano. And then nagsugod siya dito sa kabantan nga matod pa ni Gigi, anak niya, ang anak niya, murag balay sa kalapati. Nga bang mutong nigawas yun sa baba ni Gigi nga muna siya sa mga reason nga nung suko kasi siyang papa nga nung na siya sa ministry. Ano man, siyempre ikaw na negosyo, yung papa nas gawas, nasa abroad, nasa barko. And then mukalit lang yung balay, biyaan na yung ka-comfort yung balay, ni puyo mo ng balay mo kalapati, kinsay mag-rebuild na. Yantos doon. Pero tanawon nimo karon gikan natong panahon na it was I think 80s or late 1970s. Until now, kanang bang unsa sa Dios pagtrabaho gigamit sa Pastor Nap. Daghang mga nahimong leaders. Ano man, kasabot siya siyang function. Si Kristohanon. Ug mo po na natum kinahanglan masabtan nato karon mo na nga stage ni Jesus Christ nga ye are the salt of the earth and ye are the light of this world. So makita na nato diri nga as a salt of the earth, makita nato ba nga you should function as a salt. Kay aning kalibutan na makita nato diri perti na kayong luya ang kalibutan na karon. Perti na kayong dauta ang kalibutan karon. Ang sikat na noon, katong mga bastos kayo. Ani sikat na noon tangang walay klaro. Sila noon ni sikat. At kung tanaw nimo ang unsa day kaluoy ang kalibutan karon. Adto ta sa 2 Timothy. 2 Timothy. Verse 3. Nakita na sa ni Jesus Christ nga gusto siya Dios no mo function ta kay nakita sa idea ni Jesus Christ or Christ notion nga the world now is in moral decay. Ang kalibutan karon perti ng dauta. Luoy na kay kalibutan karon. Kay 2 Timothy chapter 3. Okay? Kung tanaw na madira muna siya gikuan ni siya muna sa mga apostasy. Now this know also that in the last days perilous times shall come. Gisulat ni Apostle Paul nga warning niya kan Timothy Timothy, moabot ang panahon nga moabot na yung mga kuyaw nga panahon.
ug moabot ng time nga naan ta sa pinakakuyaw nga panahon. Ug karon tuiga, pero isa na karon mo na ning panahon na gikuan sa Ginoo nato. Ug mo na ning panahon ang kalibutan karon nga pirti ng kuyawa. Ano naman, verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Amen? Ang ang kalibutan karon ang gigugma nila ila na kagalingon. Kung sa may para ako ani. Kung sa may ako ani. Di na kauna-una sa iyang pamilya, di na kauna-una sa iyang kauban, di na basta siya lang, masatisfy lang iyang kagalingon. Okay na. Sige, tanaw sa iyang kagalingon. Di ba? Huwag niabot na karon. Kavetos. Gina na ba unsay naa niya? Kinahanglan unaa sa piko, silingan ra, kinahanglan maapon niya o himuon niya tanan. Aron unsay naa sa pikas mo pa niya. Muna nga mangawat. Nay sugar daddy. Ano man? Aron na alam jo iPhone. Ano man? Resulta mas kavitasness. Boasters, no? Proud, blasphemers. Diba? Mga yaga-yagaon. Hasta ang kang pagayagay-gaon na ba, gikan bas pagkabata, padung sa mga dagko na. Pero nangagya po ng yaga-yaga. Disobedient to parents. Diba? Astilan kalibutan karon. Mingo ka disobedient to parents, perti na. Lisod na kayo karon, kaya ang ginikanan na yung mahadlok sa bata. Di ba? Tanaw niyo na YouTube, tanaw YouTube, either sa Facebook, tanaw, luoy taon kayo kay ang bata, ang mama na tayo gikulatas bata. Gisumbag-sumbag sa bata. Ang ginikanan na nooy gikasuhan. Sila na yung nagluhod-luhod. Ug di na dyan sila mubay. Yun ang mga parents. Ug wa na. Di na mo to, unsa nang kanang bitang sa uso sa una, kanang grounded. Di ba? Karon pag grounded, di ba? Grounded ay ha? Ikaw mag-grounded. Ginikanan nyo yung gilakan sa balay. Lisod. Okay? Disobedient to parents, unthankful. Di ba? Kung muna ilipin na kalisod, paminawon ron, kanang bitang mingog thank you ang tao. Kanang thank you, okay, sorry ay. Pinakalisod na. Buhian sa usa ka Kristo, Kristohanon, usa ka tao. Pagpasalamat, salamat kay ha. Kanang yung pagpasaylo po, ngay pasaylo, muna pinakalisod. Ano man? Uniabot na karon, unthankful, unholy. Di ba? Pero tinagdaghanang mga kahilayan ng kalibutan na karon. Nagtipunog na. Muna nga, di na dyan kita holiness sa matag tao. Verse 3, without natural affection. Di ba? So natural affection, ninyo kag natural affection, okay kay na, nga ang usa ka babae, maibog sa usa ka laki. O usa ka laki, maibog sa usa ka babae. Muna yung natural affection, di ta makuyawan na. Tagaan, sa itong simbahan diri, tagaan na nato ni i-guard lang na to. No? I-guard kay, kuyaw kay hindi na to itong pasagdan kay mawala dyan ta, magmata dyan tag morning. O kalibutan karon. Di ba? Muna natural affection. Ang babae, ang lalaki, maibog sa babae, ang babae maibog sa lalaki. Pero ganun, without natural affection man, naman, masikat pa nun ang babae, nga ang iyang kaagbay-agbay, ang kakis-kis niya, babae po. Huwag muna kuhan karon kay grabe ka-influential. Panabitaw ko sa kanang sa volleyball bitaw. Kita ikaw ning versa. Kanang sa volleyball, perti kasikata kayo. Asa mo adto, perti tapukan. Pero ang uyab din niya, bahay po. Ano naman?
Na naman na, muna ba nga, our world today is in moral decay. Alabaw na kung laki. Di ba? Proud and loud. Truth breakers. False accusers. Di ba? Ang lisod na ba kay mura ba'y tuhuan? Ang nag-accuse di mao, mo'y tuhuan. Huwag mo dyan, majority tuhuan. Luoy daw nila tinuod daon. Especially na kwarta ang nag-accuse. Incontinent. Fears. Ano yung fears? Grabe kasuko ba? Abantay mo sa mga tao, grabe lagi kasuko ron. Muna sa kasuko nila, makagunit og pusil. Tanong sa USA, pila in a span of 1 month, pilay kanabi taong kanang shooting bitaw incident. Grabe kayo grabe haw eh. Kinsay makita na pusil. Naman, ano ba? Inaana na ba? Uncontrolled mga anger ba? Despisers of those that are good. Traitors. Heady. High-minded. Lovers of pleasures more than lovers of God. Di ba? Bitaw na, ay mo katingala nga kung imbitaron ni mo og ligog dagat, dali na kayo. Musunod. Bisan pag 200 pa entrance na mo kuyog na. Pero invite ni mo simba, daghang kinagrason. Sa Kristohanon gani, daghang kinagrason. Hindi natin tingala mga unbelievers. Ano man? They are in moral decay. Ano man? Mas mupili pa sila pleasures kaysa sa Diyos. Having a form, verse 5, having a form of godliness, but denying the power of, from such turn away. For if the search which creep into houses. Di ba? Kapantay ba? Hinay na. Saan ni mo guard, munang bantayan na itong cellphone karon, bantayan na itong mga sa internet, yes, nindot na, makatabang na, pero di ka ba mo control sa imohang gadget. Ganun si Juga. Inumdong ko, nagtapok dito, nag-abot naman ni Ma'am Rowena, ni lang Pastor Bear, Pastor Paul, Pastor Ray, akong uncle dito sa Valencia, sa Davao, sa ayun, mga igagaw po. Simple lang kaging puntahan ni Ma'am Rowena, ano ba? Ano siya nga. Within 24, in one day, 24 hours, pila ka hours imong i-google. Aron, maraba nga, mukuan ka ba? Aron, madungagan imong knowledge, madungagan ang imuhang kanabitang, ang imong, kahibalo og knowledge, ang wisdom nimo. Aron, siyempre, kana sila masugatan nimo, makuyog nimo, ministry niya pa isgutan na. Aron, ugman imong ministry. Kulang na niya, point ming duhan ba, kami mga igagaw ba? Pila ka oras imong gikuan din na, Google na. Usahay na ba, di da kabantay, no? Ang tuor ta, scan na ta sa cellphone ba? 2 hours naman buntag. Uy, pag umagkaon, 2 hours na po. Paniud to. Pagkagabiin po, 2 hours na po. 6 hours in 24 hours. 6 hours dira. Tanaw ra nimo. Sayaw-sayaw dira. Tanaw ra nimo na si Wamus dira. Tanaw nimo na kinsa nang mga kuan na waji pulos ang content. Ang tawag pa yun nila influencers pa yun. Sa may influence ng nila Di ba? 6 hours na wala nimo. Sige na kagananay. No dito ko naman bitaw no. Na supposedly kanang adla mga kuan dira, siyempre 8 hours bita matulog. So 8 hours na natulog plus 6 hours pila na? So minus 24 pila na nabilin? Di ba? 10 hours na lang igugol nimo. Sayang na itong 6 hours nga. Imo pa itong gikuan mga ngita kag way, siyempre, spend time ka sa Diyos,
Mo spend time ka sa pagbasa sa Bible, spend time ka sa pagampo, pangayo sa Dios. Lord, usaon man ni. Kung challenge mo ba? Lord, usaon ni mong ministry, Lord. Kaya yung nadlukan, come up siya mind ba? Nakita na sa ni Ma'am Rowena. Ma'am Rowena, kato ng asawa ni Pastor Kobe. Siya nga, nang nakuyawan ko kay, siyempre, nanadira na ba nga, gibless na sa Dios ang work dito sa Malanding, gibless na sa Dios ang work dito sa Tubod, gibless na sa Dios ang work dito sa Cebu, gibless na sa Dios ang work dito sa Valencia, sa Iligan, gibless na sa Dios. Kami na po ang tukuran, sa muang ng pamilya lang, sa tukuran, nanapod ang Aurora, bless sa Dios. Ano siyempre, ang bang, kanina istoryahan na to, reality ni ha. Naman yun, duha naman nawala sa tuwang pamilya. Duha naman nawala sa mga pastor. Siyempre na yun ni sunod. Ang kuyawan niya ba nga, what if, siyempre karon nga wala na sa Pastor Chris, nga naana dira, nga instead nga musaka pa, niubos man noon. Ug mo na iyang kuan niya dito, mo po na iyang gi-pray po niya, isip ka na bitaw nga leader dito nga, although di naman siya ang pastor, pero naa pa man siya kanang function nga as nga bitaw mo influence. Siya nga, Lord, ayaw ta ituguti, Lord. Nga instead nga naana na, nga muubos na noon. Ano man, kaning nagsunod, Lord, nga mas daghan pang time, sige. Gawa na gay nagunahuna nga, mo study, di na magnahuna nga mo ampo, di na mga mangayo ni mag-wisdom, Lord, nga ron mo kuan ka. Aron saligan pa bigdag kong butang. Nga naman, kasi yung nakita ba nga, di na ba ni tiguang ni, di na may batan-on ni akong magigsuon. Someday, dyan ani, sinag kami, medyo sunod. Huwag mo po nasa tuwa ba, kung di yung nakabantay nga, sis, naana ang blessing sa Diyos. Pero, usay, kung lang yun ang yawa ba nga, uy, hinahinaya lang tanimi. Like creeping into houses. Usay, di lang takabantay. Usay, trap na rita ba? Di ba? Unled, captive, silly woman laden with sins, led away with diverse lusts. Di ba? Uso na karon. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So makita na to diri ba nga? Yes, nakita na sa Dios. Nakita na sa Dios ngayon ana na ang kalibutan karon. Unang gusto sa Dios nga masabta na to mga Kristohanon nga inani naman kalibutan, inani ng mga tao ng kalibutan na kamo mga Kristohanon, kitang mga Kristohanon ayaw pong magkuyog nila. Muna nga, ye are the salt of the earth. Kita, mahimong kinahanglan mas na ang function na itong assault nga kita ay preserve. Dili nga, parihara nila nga, nagdungag-dugang na sa pagkadunot, na kalibutan na. No. It should be different. Muna ang kitang Kristohanon, we should act as salt in this world. So ang functions of salt, it cleanses. Isa sa functions of salt, kanang paglimpyo. Muna nga, the more ka nga mo, sa dagat, yes, tinuod na, sa dagat mo nang nakaisamad mo, ato kas dagat hapdos, dyan na. Ano man, ang salt nga nada sa dagat, nga ang components sa salt, dila, mauna siya galimpyo sa imong samad. Mo cleanse na. Mulimpyo na siya. Una, kita mga Kristohanon, ang gusto sa Dios, masabta na to, nga kita, una, makapalimpyo sa kahugaw, aning kalibutan na. Muna, ang Ginoo, nag-expect mo na nga, ang atong kinabuhi pod, limpyo pod, or putli pod. Kaya di ka kalimpyo, kung ikaw mismo, dili ka putli. Mubitaw na natawagan nila na concentrated salt. Ano man, dako siya component sa salt. Compare anang mga butang na pila ka percent. Muna nga, the more salt content, the more concentrated siya, the more siya makalimpyo. Pero lesser iyang content sa salt, lesser po yung antiseptic nga property. Muna nga, kita ang Kristohanon, kung dili ginita,
kana mo sa to pag-function nga dili kita putli gani, dili kita nga more as a salt aning kalibutan na. Di jud ka makahimo, makakalimpyo ka sa kaning na donut aning kalibutan na. Dili jud. Ikaw pa mismo una limpyohanan. Okay? You have to cleanse. Muna nga challenge sa Dios sa 1 John chapter 3. Okay, 1 John chapter 3. Gusto sa Dios chapter 3. Ambak na sa verse 3 nga, and every man that has his hope in him purifieth himself even as he is pure. Gusto sa Dios masabtan nato ba nga kita nga naay-hope nga nahimot nga naang gugma sa Dios nga ninato. Nasabtan nato nga kita na mga anak sa Dios, makita nato sa verse 1. Sa verse 2 kita mga anak sa Dios, mas naata kay nakailata sa atong Dios. We shall be like him, for we shall see him as he is someday. Naata nga blessed hope nga kita ta sa Dios, mo nang gi-expect siya, in every man that has this hope purifieth himself. Gusto sa Dios, masabtan na ba nga, samtang, yes, naapamantan na nga hope, naata na someday, kabalota na someday, pero naapamantan ng kalibutan na. Nasagol pa na, someday pa man to. Unsa unahan pa to, wata kabalo, kanus mubalik si Jesus Christ, kanus mubalik ang atong Ginoo, kanus sa takwaon sa Dios, pero samtang naghimo ta, nagpuyo ta ning kalibutan na, kinahanglan na masabtan nga we should purify ourselves even as He is pure. When God setting an example sa tuwa nga pure siya, putli siya. Putli yang gugma niya nato. Putli yang honest ang iyang pag-ingon nga nagugma siya nato. Putli siya. Muna nag-expect siya nato nga kita magpuyo ni kalibutan ng pure ta. Putli ta. Having a purity, having a pure in heart. We have a pure in heart. Sa diyang nipili ta, kanang mupuyo ta ba? Kung unsay gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga unsay makapalipay sa Dios sa atong kinabuhi. Una nga pagpuyo nga putli. Ni kaduha nga makita nan masabtan nato nga we should live for the purpose of God. Nga ba unsay purpose sa Dios? Sa Dios ato nga mo natong himuon. Mo nang sa tuang Kristohanong kinabuhi, kinahanglan ta nga magpabilin ng putli. So unsaon ato magpabilin ng putli sa James 4 verse 8? Balik ta nga draw nigh to God and He will draw nigh to you. Draw nigh to God. Paduol sa Dios. Usa pa din ka nga cleanse your hands, ye sinners, purify your hearts, ye double-minded. Na ba nga? Sa dihang naa ka magpaduol ka sa Dios. Siya nagpaduol nimo, that's the time. Sa dihang close in yung relationship sa Dios. Makita niyo ba nga, Lord, kani nga time, Lord, nga ikaw nag-purify sa mga kasing-kasing. Ikaw nagputli, naghinlo, Lord, sa akong kasing-kasing. And then kaduha makita ta nga ang pulong sa Dios mo nakapahimog limpyo na to. Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Munanda sa una pa na kang Pastor Chris pa na until karon mo nagbalik-balik lang yapon na nato nga kita basa tag Bible, maminaw ta sa preaching, maminaw ta sa mensahe sa pulong sa Dios. Nga naman. Sa niya nga paagi, kita malimpyuhan ta. According to the Word of God. Okay? So makita nato diri kaduha ang salt that preserves. Now, kanang preservative. Before na ng mga luto-luto karon, ang pag-preserves sa mga karne sa una, gamit yun na ang salt. Muna nga, kita maka-preserve ta or maka-delay ta sa corruption or maka-delay ta sa decay. Okay? So we should function as a salt nga kita maka-preserve ta aning kalibutan na.
So we should function ana sa dihang mo stand up ta kung unsa jay sakto. Mubarog ta unsay sakto. Yes, kabalo ka sandigan sa truth, pabilin ta ana. Mo nang importante kay nato mga Kristiyanon nga establish jud tas kamatuoran. Kabalo jud ka unsa ang kamatuoran. Kay lisod kay na magpaling-paling na. Nalibel dito that said, siyempre, di man yun na magwan issues kada churches. Kato, issue na to rin, lahi po lang problema dito. Kaya to adiri, kung man, bangi raman sa kwan. Kadito kay, mumatter yun o kanamit ang belief ba? Kaya natuis na yun, na po yung twist na sa dito nga. Ang problema, gikan na ba sa simbahan, no naghimo ilahang pong mga pundok dito, nga nagpahibalo nga kita karon nana daw ta tribulation karon. Nana daw tribulation karon panahon na nana daw tribulation karon. Kana daw mo umaabot nga gikon sa Revelations post tribulation na. Kung nagsugod na karon, mo na problema nato mo na nga karon nagsugod na ang tribulation. Hey, kita mga anak sa Dios. Pinalanggat ta sa Dios. Before ang tribulation, kwaon ta sa Diyos through rapture. Mo na'y truth. Sugot mo. Nga naata, apil ta sa tribulation. Pero naa sila dito. Umog na ilapan dito. Mo na'y problema dito. Muha na sila, nasa ning mga kuano. Ay, napasudad din. Ano man, kabalo man sila nga mo na nakahimog heartache sila pastor. And then ano ba okay na wa mo nagkasinabot dira lahi-lahi mong prinsipyo pero ayaw po paghimog laing doktrina Mo na importante kinato usa tay pagbarog nato sa kamaturan kun dili ta founded sa kamaturan. Paling-paling ta. Usay na itong natkatunan sa una, wala, pabilin na dira. Pabilin na. And then, sa functions of salt, makahatag siya flavor. Yeah? Makahatag siya flavor. So, sa dihang, makahatag siya flavor, makausab yun na ang continent sa nagtilaw. Lamay yun na, lahi yun na. Diba? Makausab ang man. Usab ang langhuna-huna nila ba towards sa pagkaon mga ina. Mupon sa tan-awon sa mo function ta as a salt ani kalibutan na nga naghatatag flavor ba. No, we attract mahatatag flavor when we attract people ngadto sa Dios. Magikan sa tong conversation, the way ta nga sa atong mga words nga gibang bitaw sa in public. Unsay atong imo bitaw nagbantay ta sa tong mga kanami taong unsay i-post nato dira sa social media. Bantay na na. Hala ay mo patakag post dira. Una ang problema dira. Hala. I-post na do yun only me. I-only me lang. Ay na post dira sa ikatag na yun. Labanan na ba dayon? Ayaw na. Ang pangutan na, katabang na. Wala eh. Nabitaw na i-challenge ng pastor na ito, i-posting verse o. I-share ning verse. Di man lagi. Itakihimo. Pero kuhan nga ni, why magbuot na ko. I-post ko ni. Pasti lang, nagpakita lang yun sa imuhang pagka. Okay? Kung saan pag-attract sa tao ni mo, nga, malid di mo na sa Diyos. Okay. Ikaw mismo ba, wakilami? Literal, ikaw mismo, di ikaw wakilami. Muna sa Titus chapter 2, verse 7 and 8, in all things, showing thyself a pattern of good works. Naman, in all things. May mo na pattern ka of good works. Ito pa, mayroon ka good works, mayroon ka mayang gawi, makaingon sa ba, katubit to si Kuan. At least ba na ato siya iyaha. Maayo siya ani. Mayroon ka Kuan, kamao siya ana. Maayo yung iyahang example ani. Mayroon ta ani. Di man tanan.
Di man tanan na ng perfect jud ka ni man. Pero naa tay something good ba makita si muha ba? Di ba? Friendly jud na siya eh. Moingon kag friendly, di ba? For example lang, ngin ka brother ko. Picture ko. Di ba? Kung sa imong tatak sa imong mind. Iya ang pagka kuan nga makawala og problema gamay. Ina na ba? Di kay pag si kuan. Sige pa kasuko eh. Di ba? Describe me in one word. Unsa ka i-describe sa tao nimo? Di ba? Show thyself a pattern of good works. In doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Sound speech that cannot be condemned. Tanawa sa kaning last phrase, that he that is on the contrary part may be ashamed. Nga katong nag-akusar nimo, katong nagawang negatibo no, sila'y mauwaw. Di kay ikaw na nauwaw sa imong gihimo. Having no evil thing to say of you. Now let your speech, or Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Ano ba? Even sa imong pagstorya nimo ba? Na, di ba? Sakto gani pagka-asin anang putahi, lami jud na. Mo po na sa imuha ba nga sa pagsakto imong words nga imong gigamit, sakto ang imong mga intonation dili bitaw nga pinabundak tanan dira, mo na siya nga seasoned with salt. Di lang po ganyan nga, kumusta naman ka? Okay raw di ay ka. Wala na po na, lahi. Pero kada pong timing ba, di kay, saan naman bro? Saan naman ka? Suko ka bro, diluin, nagpapon ako. Di ba? Muna nga, di ba nga, let your speech be always with grace. Di ba? Seasoned with salt. Ibig-balik ko sa Ginoo na ito nga, banday atong baba, banday atong mga kuan kay kini baba alone ay gamay kini pero makaguba ni mo ni makakuha World War 3. Baba alone. Okay? So gusto sa Dios nga mo cleanse ta, as a salt mo cleanse, mo purify ta, and then gusto sa Dios nga mo preserve ta, and then gusto sa Dios nga mahatatag flavor. Okay? So, kita nato dira declaration of Jesus Christ na you are the salt of the earth. Gusto sa Dios nga tay sense of responsibility. Nga kita mismo ba nga we should do something para sa atong ginabuhi nga para sa uban. Dili na mingon ba nga dili bitaw nga asikuan lang, para na nila, para na niya. So as long as kita Kristohanon, gusto sa Dios masabtan nato nga ikaw responsible ka sa imong pagpakita or pagfunction nimo as salt and kalibutan na. The sense of responsibility. Ayaw ring abata pa man kuron. No. Bisan pag sa imong pagkabata, sa imong pagka-high school, sa imong pagka-college, sa imong labaw na kita mga daggo-daggo na, inala mo function ta. The sense of responsibility. And then, makita na to dira, kadua, yung separation. Yan masabtan na ba nga, gusto sa Dios, minyon siya, nga, we are salt of the earth. Gusto sa Dios ba nga, separad, atong magkinabuhi ta, separate, unsa, nas kalibutan. Nga. So, di na no kalimtan sa James chapter 4, verse 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God. Wherefore, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kita na ito ba nga, kinsa imong life nimo, nara dyan ng kalibutan na, mas dagang nagkalipay, kuyog sa mga tao, ng kalibutan, kung sa amigo nimo kaysa mga Kristohanon, ayaw kalimti na you are yung mga enmity with God. Ay kasuko, o kagawa ng kontra sa Diyos. Kinsa kanitong ang friend of this world is the enemy of God. Mo bitaw dinot kito nga blessing ang special number bang I choose to be a Christian.
Diyos tagadaan ta sa Ginoo choice. Tagaan ta sa Ginoo, mga watagi pangilungan. Na either mupili ka, naaning kalibutan na, o mupili nga to sa Dios. Kay, kung mupili ka ng kalibutan na, ayaw kalimti, nga kontra ka sa Dios. Kontra ka sa Dios. Hala, pili ka. So ako bahala kontra kong kalibutan na Basta amigo lumi sa Dios. Di ba? Kalisod ma. Bisan pa lagi kuan ba nga may kapoy ka ng kuan sa simbahan kay wati amigo ra. Ayaw huwata nga even ang Dios di mo amigo. Yeah. Ang mga amigo nimo, kanang di nimo babiyaan nga amigo, barkada di mo biyaan. Hay. May lang nakapatanan, pero sulayan po ka. May lang, kisa na mabili na. Pero salamat ang Diyos, di yun mo bilin. Di yun mo lakaw, di tabiyaan sa Diyos. Kung mupili ta, padol po niya. Pili ta nga siya itong amigo. Muna nga, you have to choose. Sa kalibutan ka, o dire ka sa Diyos. It's your choice. Okay? It's your choice. Muna, it's katulad, dire tas Christ caution. Ang caution bantay man na, ye are the salt of the earth. Balik ta, Matthew chapter 5 verse 13. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, to be trodden under the foot of men. Gusto sa Dios nga mo function ta, pero sa dihang di ta mo function. Ang say giandam sa Dios nato. Nay tulo makita nato diri. Nakikita nato ni sa verse, it is henceforth good for nothing, but to be cast out, to be trodden under the foot of men. Una man sanan, makita nato, kung dili kini ta mo function ta as a salt ani kalibutan na, dili kita magpabilin, dili ta mohatag flavor, dili kita magpabilin nga pure ta or mapili jud ta nga mukuyog ani kalibutan na. Una sa ang atong padulngan bitaw, we will be useless. Na ba kanang one ba nga, it is thenceforth good for nothing. Imong kinabuhi nimo, imong Kristohanong kinabuhi, Diyo'y gamit. Kung ang trabaho na niya mo sa Sunday, pipipira diyo ka. Ano man? Huwag man ka ni function. Di man kagamit ang Diyos ni mo. Munang, you're good for nothing. Nagsugot ka na. You're good for nothing. No matter kung sa iyo nung na to, histura na to, atong postura na to, uban pa. Pero di gani ka magpagamit or di gani ka mo-function as so, aning kalibutan. It's good for nothing. You're nothing. Tubangan sa Dios. Ug di na to kalimtan ba nga, only what's done for Christ will last. Unsay atong nahimo ngadto sa Dios, mo nay mo dugay. Munay dalon nimo dito. Munay mo spend mo ikuyog nimo sa expense eternity. Kaya ang kabtangan ng kalibutan na wala ni. Dili rin taman mo ngayon ba nga pila ra man ng 70 years old. Pila ra man ng 70 years. Enjoy ka ra. Kalimtan nimo ang Dios, di ka magpagamit sa Dios. Gikalimtan nimo kay mupili jud ka sa kalibutan, mupili jud magpakahilom. Mupili lang jud ka nga di ka mo function as salt. 70 years kaning kalibutan na. Wa jud kay gimo. Wa jud kay simpre, wa jud kay madala dito sa langit. Mulahi ra jud ko someday. Ngunay mo duol mo dito. Mayon ba ako biya tong gitudluan mo sa una. Ako biya tong bisita ka sa una. Sa paglubong ni Pastor na, tindaghana kinang hilak.
Kung naisa ka kuan ako, kaedad to na ako, magkakuy to na ako siyang people, ano siya nga. Ambot lang sa akong kinabuhi kung wala ko kugihin ni Pastor Nap. Nakita siya kaugalingon ba nga, batang kabantan gud ko. Nagtubo gud ko sa kabantan. Kung naman ba, mura ka kuan ba nga, kung nagtubo biya ka, saan yung pinaka kuan diri? Ang napita na. Kung nagtubo ko dang napita. Kaungkot lang kung wala ko kugihin ni Pastor Nap. Siyempre sa una, siyempre naana-ana man lang life nila. Pero sige na siya, G. Brad, simba ta. Balik na. Sa bata pa, apil siya Sunday school. Siyempre, naana nung kan, say mo, simba. Wala ligat na may Sabad, Domingo. Simba. And then, padong na ng disciple siya. And then, karon nag-amit siya sa Diyos. Mga tangin siya, Lord. Karon na Pastor Nap, mga isa din nagpasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Nap. Ano man? Unsa na ka akong kinabuhi? Wala siya. O pila ka buk mga tao nakaingon rin nato ilang kinabuhi. Ano man? May usa ka tao nga nihatag yung kinabuhi ngadto sa Dios. Nga nausab. Kung makita po nimo sa iyang life po niya, yes, nagtubo siya sa kabantan. Pero, siyempre, it's a choice man good. Pili man siya nga magtinarong sa Dios. Gi-bless po siya sa according po sa iyang pagtarong nato sa Dios. No, tan tiyala ko, mo ni sakyan mo ni imong service ron. Nagpiyal ni Ginoo. Pero makahan juga nga kung tanawon biya nimo. Once sila kay igsoon, I think mga isik sila kay igsoon. Ang uban niya igsoon niya, kabalo ko sa kinabuhi, ilaha po itong kinabuhi. Pero nipili man siya. Pero man, salamat siya nga na isa ka tao nga ni nagpadayon niya bang wa ni undang niya og comfort. Wa nag-undang niya og challenge. Wa ni undang niya pag minister. Wa nag-ingon siya nga ano ba nga bugpila ka tao ang nadala sa Dios tungod na isa ka Pastor Nap ninghatag siyang kinabuhi. Pila ka tao, pero saan nga nato karon? Pilit ang makaingon ba, salamat sa life. Lord, salamat sa life ni Pastor Chris. Ano man? Naka-enjoy ta sa kinabuhi. Naka-enjoy ta sa blessing according sa pulong sa Dios. Ano man, isa ka tao nga nagkugi na to. O kato, na ba nga na iyang kinabuhi niya, yes, patay na. Di na mabalik. Pastor na, patay na. Pastor Kobe, patay na. Si Pastor Chris, patay na. Tulo sa mga haligi sa mga pastors karon. Ano? Pero isa lang nako sa marais nako, isa lang pa nila. Ilang kinabuhi nila wala nakawang. Wala nakawang. Nahimo nagamit sila. Naman nakasabot sila o sila functioning as a soul. Ano kalibutan na. Amen? Ikaduha, yan ang word but to be cast out. Hindi ka kabantay na mahimo kang imong kinabuhi nimo meaningless. Why meaning? Mo man i-cast, what ang word cast out? No nga, dili man ang tao nang cast. Kung ano na dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 9. Sa diyan makita na ang so usa ka disciple ni Apostle Paul nga si Demas. Okay? Si Demas. Nine and 10, do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Christians, Galatia, Titus, unto Dalmatia. Makita na mo si Demas ba nga? Sa una nga kauban na sila sa fellow soldier ni Apostle Paul, disciple ni Apostle Paul, nato sa pagtuo ni Jesus Christ. Naon sa Colossians chapter 4 verse 7 to 14. Isa na sa mga kauban ni Apostle Paul sa work. Pero niabot sa life ni Demas, for Demas has forsaken me, having loved this present world. Si Demas, supposedly nagkuyog siya disciple siya ni Apostle Paul, trabaho sa Diyos. Pero
nahigugma siya sa present world. Gibiyaan niya sa apostol, gibiyaan niya ang mga kaubang ng workers. Kung tanawin mo ba, gibiyaan niya ang simbahan. Ano man, nahigugma siya sa present world. Nahigugma ni balik yung gugma sa kalibutan. Makita na ito, diba, kanang word nga cast out ba? Dili man ang taong panimo. Nahimo ba nga, nahimo kang nga ikaw bitaw, nahimo kang cast away ba? Kay wa na magigihimo ning simbahan na ikaw ni palayo or gipapalayo ka sa Dios. Muna ang imong life nimo ay meaning. Kung tingala rin ka ba nga, unsa naman yung mga Kristohanon dira sa kuan sa TBC oy, wa man koy appeal nila. Ay di man ka mag-appeal. Sila raman jud na, adili na lang jud ko. Ay unsa? Ano unas na wa ka ni function, wa kay gamit. Ang gusibe ang gimo sa Ginoo nimo, kana ba to be cast out himo sa Ginoo nimo. Diri sa kabi. Ano tingnan ko unsa man akong kinabuhi oy? Taphaw man ni. Of course. Taphaw jud. Wa jud ni lami ano man. Siyempre, wa ka ni function assault. It's meaningless. Ito na kas Ginoo ra ba? Inlandira. Pagita sa kinabuhi na. Huwag mo rabin na yun na ito. Sana yung mga sila raman nila. Hey, kumukuyog lang yun, bitaw ka. Kanindot, apil ka sa prayer sa mga ladies diri. Apil ka sa prayer sa mga men. Apil ka sa yung people's program. Apil ka sa consult sikap. Di ba? Huwag man milain tayong tinguha, oy. Kung saan nga mo grow ta, kung saan nga mag-aamit ta sa Diyos. Kaya kung di ka mag-apil-apil, what do you meaning ang imong Kristohanong kinabuhi? What do you meaning? And last, and to be trodden under foot of men. Ano ito, ano yung asin? Tumban pa, ginahanap yun. Tumban pa, ginahanap yun. Valueless. Imong kinasawa nung kinabuhi, walay value. Sayang kaya asin na ka, pero wala, gitumban ka. Nahimo na nung kang katawanan sa mga unbelievers. Wala, foot of men. Ito pa ang imong kinabuhi nimo, why value silang tubangan? Nga mo, kita sila nimo, mag-ingon sila ba nga, di ba Kristohano ni? Sabi na po na siya, oy. Niya, sugot mo na. Nga sila mismo ba, nga mag-ingon sila nimo ba nga, sabi niya, oy, lupig pamantani. Kung pila na ka mga Kristohano ni nana nilang kinabuhi karon. Yes, it's a matter of choice. Pero ayaw sugot nga imong kinabuhi nimo, katawanan lang. Why value? Why value? Instead of blessing ba, may influence ka na, in life nimo mahimo na nung byword. Tapos may byword. An object of general reproach or scorning. Himo kang object ba, himo na kung kanabitaw siya, kung kakita ka nga kana siya nahimo kang ikaw model sa katawanan. Nga jud. May byword. Bantay ka kung nato sa Deuteronomy, isa jud ni sa gibantayan, gi-remind sa Dios ngadto ka Moses ngadto sa iyang katawhan ba nga kung naa na gani mo to kalimot nang mag-enjoy mo sa blessing. Kung naa Deuteronomy chapter 28. Okay? Pero kung kalimot gani mo sa Dios, number verse 15, but it shall come to pass that if thou not hearken to the voice of the Lord thy God to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Okay? Kung dili ka muminaw sa pulong sa Dios, dili ka mo observe
to do all His commandments. Kung sa'y gusto sa Diyos, namin mo function, mo wakan ni function na bantay. Ano naman? Sa verse 37, and thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among all the nations whither the Lord shall lead thee. You become an astonishment, a proverb, a byword. Byword. Ganun ba nga mo? Click, ano sila, mayingon ka nga problema, ikaw imuhang naong makita nila. Mayingon ka nga nag-antos, imong ngalan ang mahisgutan nila. Mo na byword. Nakatuman na siyang kuan. Nag-antos taon, kay luoy taon. Ganito siya nakulatahan pirmis bana. Kato siya taon, dagang kauras asawa. Mo na byword. Muna mahimo ka nga, mahimo kang katawanan. A reproach, an object of reproach. An object of scorning. Mahimo kang mga object of kanitong yaga-yagaan. Ano man, wa man kay value. Hindi na ito kalimdan, diba? Yung say purpose sa Diyos, nagiluwas ta. So 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for we are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. God's, sabi ng apostrophe S na, ang Diyos na nag-iya nimo. O sa imong pagpuyo ng kalibutan na, imong pag-function as a salt, therefore, mga ikaw mismo unas tanan, you should glorify God sa imong lawas, sa imong spirito, nga dili na imuha sa Dios na. Ug mo na main purpose na to. Nganong nahimot ang Kristohanon, ang Dios mag-glorify. Matthew, kung tanawin mo sa sumpay sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Munay ang atong function as a salt and as a light nga makakita sila sa ato ang maayong gawi, makakita sa atong pagkakristohanon nato, although kaning kalibutan na guba na kayo, at least naay kristohanon ilang makita nga mahimo nilang role model, mahimo nilang panalangin silang tubangan silang mga mata, nga sila magtan-aw sila nato nga makaglorify sila sa Dios. Makaingon sila ba nga, I saw Jesus in you. I saw Jesus in you. Dili na sa mga pastor nang para po na natong mga Kristohan. Nga makakita sila ba nga, uy, di ko kita ni Jesus Christ, pero kakita ko niya sa kinabuhi ng tawhana, muy mulid ni mo, mga muduo sila sa Diyos. Muna itong function. Muna ang gusto sa Diyos, masabta na itong mga, we should function as salt aning kalibutan. Ano man, kung dili kita mo function, kita'y gansi. Amen? Ano man, ang Diyos magpabilin sang Diyos. Dili naman, magpabilin ang Diyos, iyang pagka-Diyos, magpabilin ang Diyos faithful, iyang pulong, kita'y allowed. Ano man, di ta magamit sa Diyos. Dili lang wa tay meaning ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Ang lisod na wa tay value. Amen? The choice is yours. Amen? Imo ang pagpili. Mupili ba ka mahimo kang example, mahimo ba kang panalangin, mahimo ba kang kuan ng kalibutan na, or dili ka gamit ang Ginoo nimo. Amen? Manindog ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Lord, salamat kayo, Lord, sa pag-remind ka namo, Lord, na unsa day ka nindot, Lord, sa mong kinabuhi, Lord. Na ikaw mismo, Lord, naghagit ka namo, mo function me as salt aning kalibutan. Lord, pasaylo ami nga di mi kalimot mi ana. Kalimot mi, Lord, sa value sa mo pagka-Kristohanon, sa function ng pagka-Kristohanon. We pray, Lord, na dili unta, Lord, mahimong useless, Lord, na mong pagka-Kristohanon, Lord.
A reason, Lord, nga gimo pa yung gipadayon, Lord, kinabuhi ang kalibutan na, hatag kinabuhi ang kalibutan na, Lord. Mahimo may example sa ban, mahimo panalangin sa ban, mahimo mo preserve, Lord. Kay luoy naging kalibutan karon. Lord, sa pagpadayon, Lord, ikaw lang jud hikap sa mga kasing-kasing sa mga Kristohanon karon. Ilang desisyon, Lord, na ikaw ilahang sundon, Lord. Mahimo sila nga amigo dira kanimo, Lord. Aron sila mag-function sa salt and kalibutan. As the piano plays, padayon tas pagduko sa ulo piyong sa mata. Balik ko ang pagpili nara nimo. Either magpabilin ka nga di magamit sa Dios. Aron nimo kinabuhi nimo is useless, walay meaning, and then lisod kay na walay value. Ang ayatong himon, masabtan na ito, we should function as salt in this earth. Ay nadungagi ang mga na-decay na kalibutan ng mga tao ng kalibutan. We should function, we should stand. Pwede ba manhi ka sa tubangan? Ato kasi duol ka sa Dios. Lord, himo ako nga mahimo kong salt aning kalibutan. Mahimo kong asin aning kalibutan. Lord, luoy na kayo ang kalibutan, Lord. Lord, I should cleanse aning kalibutan na, Lord. Assault aning kalibutan na. Pinagi, Lord, sa paghimo sa kinabuhi nga putli sa tubangan po. I should barog, Lord, mo barog ko, preserve ko aning kalibutan na. Pinagi, Lord, sa pagbarog, Lord, sa unsay kamaturan. Himo mahatag og flavor, Lord. Nga ikaw makita, Lord, sa akong kasing-kasing. Ikaw makita, Lord, sa akong kinabuhi. Ikaw makita, Lord, nga matanaw sila sa mong kinabuhi, Lord. Naa ka sa mong kinabuhi. Salamat sa gift of salvation. Ay tuguti, Lord, nga kami mahimo nga way pulos, Lord. It's good for nothing. Kay what me function, Lord, as salt ang kalibutan. Among dalaygon nga Dios, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kay Lord nga nag-remind ka namo, Lord. Unas tanan. Unsa day kanindot sa kaluwasan gyatag namo. And sa imong kaluwasan nga nadawatan, Lord. Naabdi kay gi-expect nga mo function me. Unas tanan sa salt ani kalibutan na, Lord. Nga kami nag-count ka namo, Lord, nagtanaw ka namo, Lord. Nga kami mo preserve, kami mo heal, mo clean, cleanse, Lord. Kami mo hatag flavor ang kalibutan. Sa ilo ami, Lord, dusay, di na mo tagag value na. Musugot nami, Lord, sa mong kinabuhi nga inani nami. Pero Lord, sa ilo ami, salamat, Lord, sa pag-remind ka na mo na kung dili mi magpagamit, Lord, kung dili mi mo function, Lord, among kinabuhi, among Kristohanong kinabuhi, Lord, di mi gusto, Lord, nga useless siya. Wa siya meaning, Lord. And wa siya value, Lord. Tanawon mis unbelievers, tanawon mis kalibutan, Lord, katawan na nun mi. Kay kami luoy, kami kon kayo, Lord. Lahi mi. Kami way panalangin, kami noon, Lord, nag-antos. Sa ilo amin na, Lord. Sa Lord, salamat sa chance. Imo, Lord, nga kami matag-usa na gikan sa mga bata, adung sa mga adult, Lord. Kami mo function, Lord, as salt ang kalibutan na. Daghang kayong salamat, Lord. Tanan dungog himaya, Lord, ang ibalik na kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat sa pulong sa Dios. Ayaw kalimot o niyang hapon, padayon gyapon tong afternoon service. Mga preachers, nanatay quick meeting after karon ha. Pabilin na mo, dira. Kaya nanatay quick meeting. And then, alauna, Young People's Program, 1:30 sikap,
ladies fellowship and prayer, men's fellowship and prayer. Then afternoon service 2:30, balik mo para sa itong afternoon service. Okay? Daghang salamat. Manindog ta as we recite Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, that thou mayest be prosperous, and then thou shalt have good success. Ang Ginoo, magpanalangin kaninyo, balitan niyang hapon, maayong udto o dalaygon ang Dios.